Lahat ng nangyayari merong dahilan. May dahilan kung bakit napapanood mo to ngayon. May dahilan kung bakit naririnig mo to ngayon. May dahilan kung bakit napadpad ka dito ngayon. Marahil tinatawag ka ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Tinatawag ka ni Lord. Tinatawag ka ng Diyos. Siguro kasi naghahanap ka ng sign. Naghahanap ka ng mga kausap. Naghahanap ka na makikinig sa'yo. Naghahanap ka ng papakinggan. Yung mas magpapalapit sa'yo kay Lord. Siguro naghahanap ka ng mga sagot sa mga tanong sa isipan mo. So gusto kong sabihin na hindi coincidence kung bakit napapanood mo to ngayon. Kasi walang coincidence. Lahat ay nasa plano ni Lord. Lahat ay naayon sa mga plano at mga pagnanais ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Magandang araw po. Ako po ay isang OFW sa Middle East, sa United Arab Emirates, sa Abu Dhabi. At ang nakikita nyo po ay ang St. Francis Church sa Abrahamic Family House. Ang Abrahamic Family House po ay yung makikita po ito sa Saadiyat Island. At ito pong kakaibang family house na to ay magkakatabi po yung simbahang Katoliko, yung Jewish Synagogue, tsaka mosque ng Islam. So kaya siya tinawag na Abrahamic Family House kasi yung mga religion na mismo, yung associated kay Abraham ay magkakasama dito. So, siya, maganda siyang example kasi parang ang gusto ng gobyerno ng United Arab Emirates ay ipakita na yung unity ba, yung hindi kailangang mag-away-away. Alam naman natin na may mga nag-away-away dahil sa reliyon, lalo na sa ibang parte ng Middle East. Nasa kasamang palad, yung iba nga nagbobombahan pa. Pero dito ang simbahang Katoliko ay bukas sa mga ibang yung mga ibang religion. Open siya sa Muslim. Ganoon din naman yung mosque, open sa mga Catholic. Ganoon din yung synagogue ng mga Hudyo, mga Jewish, ay open din sa ibang, lugar talaga siya for interfaith neutrality ba. Nakakatuwa kasi naalala ko yung Quiapo bilang isang deboto. Alam natin kung ikaw ay deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa Quiapo, siguro familiar ka na sa Quiapo merong Muslim community na hindi nakakalimot ang mga pare na bumati kapag Ramadan, Idil Fitr, Idil Adha. Sa rin naman, sa parte naman ng Muslim community sa Quiapo, nakikiisa rin sila. Nakakatawa nung nakaraang kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. May mga na-interview na feature sa TV na mga Muslim, kapatid nating Muslim na namimigay ng pagkain para dun sa mga deboto na nakiisa sa kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya naman nakakatuwa. Isa ito sa mga kinatutuwa ko dito sa
UAE kasi aware naman ako, nababalitaan ko yung iba naman napunta ko na, for example, sa Singapore, Malaysia, Indonesia. Hindi ganun ka-free ang mga Katoliko mag-celebrate. Hindi naman sa inuusig sila, pero ramdam mo na yung may restrictions, yung mga ganun. Pero dito kahit papano, kahit alam naman namin na ang UAE ay Arab country at majority ay Islam, pero sa totoo lang hindi na siya yung ganun kahigpit. At itong nakikita nyo kuha ko nung simula ng Lenten season ng mga Katoliko, yung Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday. At alam nyo, ang nakakatawa sa pambihirang pagkakataon, ang Ash Wednesday at Ramadan ay halos sabay nga sa ibang bansa, sabay talaga nagsimula. Kaya natutuwa ako nung nakabasa ako ng mga panawagan ng mga bishop na isa itong rare opportunity para magkaisa at abot ng pagbati, magpaabot ng respeto, na kahit magkaiba tayo ng reliyon ay magkakapatid tayo. So dito rin yung misa nung Ash Wednesday, nagbilin din yung parish priest na batiin yung mga kapatid nating Muslim ng batiin sa nilang Ramadan, sa nilang pagsisimula ng kanilang pagninilay at buwan ng pagdadasal, month of prayer and fasting. And syempre kailangan magbigay din ng respeto dahil maraming mga nagfa-fasting. As much as possible, irespeto yung mga restrictions sa pagkain, yung lalo na yung sa in public, yung mga hindi naman pwedeng yung kumain sa harap nila, mga ganon. So syempre tayo yung nirerespeto natin at ina-adjust yung sarili natin. Bakit natin ginagawa yun? Kasi kapag nagsimula tayong mag-identify ng pagkakaiba, ay para mo na rin hindi sinunod yung mga turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Para mo na rin sinuway yung mga bilin niya na mahalin mo yung kapwa mo. So minsan, ang nakakalungkot, lalo na sa Pilipinas, minsan yung mga kapwa Kristiyano mo pa yung nag-aaway-away, nagkakahati-hati dahil nagkaiba-iba ng sekta. May mga nag-i-insist na sila daw ang tama, may mga nag-i-insist na mali daw ang mga Katoliko, may mga nag-i-insist at mga nanguhusga na alam mo yun, kung ano-anong masasamang sinasabi. Pero bakit gano'n, no? Yung mga kapatid nating Islam, kapatid nating Muslim, madalas sila pa yung mas nakakaintindi. Kung tutusin, alam mo yun, magkaiba kayo pero naiintindihan nila yung pagkakaiba nyo na mayroong respeto, may halong respeto. So yun yung nakakalungkot naman sa pagiging Kristiyano, na lalo na kung deboto ka ng mahal na pong Jesus Nazareno. For sure, narinig mo na yan na ang mga deboto daw ay sumasamba sa kahoy, sumasamba sa rebulto. Wala naman daw sa Bible yan, wala sa Biblia yan. Bakit nyo ginagawa yan?
Hindi naman Diyos. Si Jesus. Di ba? Yun yung mga mga common argument na binabato sa atin ng mga ibang sekta. Pero ako, napakasimple lang yung paniniwala ko. Kasi, isa sa mga hindi ko makakalimutan yung homily ni Cardinal Tagle. Nung, kung tama ang tanda ko, 2017 yata to. Traslasyon 2017, kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sabi niya, the moment na nag-identify ka ng pagkakaiba sa kapwa mo, the moment na inisip mo na magkaiba kayo, ay doon na magsisimula yung pagkahati-hati. Yung inisip mo na ikaw tama, sila mali, ikaw malinis, sila madumi, ikaw ay matalino, sila walang alam, ikaw ay may pinag-aralan, sila ay bobo, mga ganon. Hanggat ganon ang mangyayari, kahit kailan walang magiging pagkakaisa. Walang pinagkaiba sa politika. Diba? Kanya-kanyang claim, kanya-kanyang paniniwala na pag magkaiba kayo ng paniniwala, ang iisipin na nung isa ay daw, bobo, walang alam, walang pinag-aralan. Mga ganun, ang nakakalungkot, no, na nagkahati-hati na ang mga Kristiyano, ang mga Pilipino. Pero sana maging mas makapag-reflect tayo, no, dahil itong rare opportunity na magkasabay ang selebrasyon ng Lenten season ng mga Katoliko at ng Ramadan month ng mga Muslim, ay sana mas makita natin yung pagkapare-pareho at may iwasan nating tingnan yung pagkakaiba at may iwasan natin yung pagkahati-hati ng bawat tao, dahil hindi yan ang tinuro ng mahal na pong Jesus Nazareno. Diba? Ang unang-unang talagang pinaka-importanteng commandment na ibinigay sa atin ay love one another as much as you love yourself. So, mahalin natin yung kapwa natin regardless of religion, regardless of belief, regardless of yung mga pinaglalaban, mga ganon. So kahit na yung mga non-believer, wag natin silang husgahan. Kung kaya natin silang tulungan, dalhin, pero wag naman yung umabot sa point na yung nanguhusga tayo ng kapwa natin, no? So sikat na sikat yung mga viral ngayon, no, yung sa asawa nung taga sex bomb, yung Alvin, yung artista. So nakalungkot na yung mga pananaw niya ay ganon, pero as much as possible, kung meron ka namang nakikitang mali, siguro ay suggest pagdasal mo na lang. Wag sana ikaw yung pumuna sa mali na nakikita mo. Instead, pagdasal mo na lang na sana mas maging open sila. Kasi the more na parang pinapakita natin na ay kami tama, kayo mali,
may kasama ng panghuhusga yun. At pag mayroon ng kasama ng panghuhusga, may kasama ng pagkahati-hati yun. At hindi gugustuhin ng mahal na poong Jesus Nazareno yung magkahati-hati tayong mga magkakapatid, regardless kung relihiyon, lahi, edad, gender, nationality. Hindi dapat tayo nagkakahati-hati. Dapat mas maging open tayo kasi kung ganun pa lang, yung sa mga simpleng bagay na ganun, nagkakahati-hati na tayo, paano pa tayo magkakaroon ng opportunity na matulungan yung mga nangangailangan? Kung palagi tayong ganun na tinitingnan natin yung mga mali, baka mahirapan tayo tumulong dun sa mga mahihirap, baka mahirapan tayong tumulong dun sa mga may sakit, diba? So sana mas buksan pa natin, mas maging maunawain pa tayo sa mga bawat bagay. Kaya lalo na kung ikaw ay first timer kagaya ko, first timer sa abroad, first time OFW, sana maging pare-pareho tayo, maging mas maunawain, mas mahaba ang pasensya, at mas mapagdasal na sana gabayan tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Magawa natin yung misyon natin na ilapit ang mahal na pong Jesus Nazareno sa mga tao at ilapit ang mga tao sa mahal na pong Jesus Nazareno. So, kahit sa mga kapwa Katoliko, meron dyan for sure hindi ganun ka open sa pananampalataya sa mahal na poong Jesus Nazareno. Meron dyan Katoliko pero nag-agree sa ibang sekta, kinu-question yung mga ginagawa natin, hinuhusgahan tayo. Huwag tayo magsawa na mas maging maunawain. Pigilan natin or iwasan natin makipag-away, makipag-debate. Instead, isama natin sa ating mga dasal yung mga taong umuusig sa atin, yung mga taong hindi makaunawa ng ating mga ginagawa. Ang importante, Diyos na ang bahala. Diba? Sabi ni Father Hans, magdurulang, huwag kang papatol dahil may Diyos na hahatol. So, ganda nung kanyang sinabi na yon. Si Father Hans ay yung isa sa mga naging guest priest or naging resident priest sa Quiapo Church. Ngayon siya ay nasa parish priest na siya ng Our Lady of the Assumption sa Malate. Sa pagkakalam ko sa Malate yan, sa Manila. Pero dati siya ay galing sa Quiapo. Kaya nakakatuwa rin yung kanyang mga pangaral. Huwag kang papatol dahil may Diyos na hatol. So muli, sana alalahanin natin yan at iwasan nating magkahati-hati. Iwasan nating manghusga ng kapwa regardless kung yung ating mga nakasama ay Katoliko o hindi. Sana maging inspiration tayo sa mga kapwa natin deboto. Sana maka-inspire tayo sa mga kapwa natin Katoliko at sana dumami pa yung opportunities na mailapit natin yung ating mga kaibigan, kapamilya, kapatid
sa mahal na pong Jesus Nazareno. So tuwing Friday po ako ay nag-upload ng kwentong Nazareno dito. At next Friday po ulit, sisikapin ko na mag-upload ulit. Kung meron po kayong mga sariling kwentong Nazareno, pwede nyo pong isend sa email address na nababasa nyo at pipilitin ho natin na basahin yung mga sarili nyong kwento. Dahil ako po tuwing Biyernes ay nag-upload ng mga iba't ibang kwentong Nazareno mula sa personal na experience, mula sa experience ng iba, mula rin sa mga kwento sa Biblia na na-apply natin sa modern times. At ang main goal ko po ay matulungan yung mga may anxiety, may depression, mga may mental health issues. Kaya kung may kilala po kayo na tingin nyo makakatulong, makapakinig ng ganito, pwede nyo pong isend itong video na ito sa kanila. O pwede nyo i-upload sa mga sarili nyong channel. Wala akong problema sa akin. Mas importante po sa akin na mas marami tayong maabot na mga deboto. Kaya muli, lagi po nating tatandaan na lahat po ng nangyayari merong dahilan. Wala pong coincidence. Yung karamdaman, yung sakit, yung mga hindi maganda nangyayari, lahat po yan ay may dahilan. At most likely, yan po ay para pagtibayan pa ang ating pananampalataya sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ang simbahan po ng Quiapo ay bukas 24/7. Kung nais nyo pong magpunta, madaling araw, gabi, umaga, tanghali, umaraw, umulan, bukas po ang simbahan ng Quiapo para sa inyo. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Gusto ko lang pong ulitin na lahat ng nangyayari merong dahilan. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.